Ilang araw bago ang inaabang halalan sa Mayo 12, isinagawa ng PDP Laban ang kanilang meeting de avance sa Liwasang Bonifacio nitong Mayo 8. Kaugnay nito, nagbigay ng kanyang masusing pagsusuri si Jeffrey K. Ericselli sa naging takbo ng aktibidad. Sabi ni K. Eric na ang entablado ng politika at entablado ng kampanya ay hindi lamang sa mga personalidad. Ito ay dapat na nakasentro sa tinatawag na People's Agenda. Anya, hindi lamang ito isang ordinaryong pagtitipon, kundi isang makapangyarihang simbolo ng pagbuhos ng suporta at paninindigan ng taong bayan para sa mga kandidato ng PDP Laban na ini-endorso ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. It is very important that the People's Agenda will include yung pag-address sa loob ng 6 na taon kung makakapasok sila sa Senado, itong Duterte at Duterte team na sinasabi natin. They will bring the legacy and the direction of Duterte brand of leadership, which is zero tolerance sa korupsyon. Lalabanan natin yan. Ipapatigil ang pagwaldas at paglustay sa kaban ng bayan. Lalabanan natin ang muling paglakas loob ng mga kriminal. Ang panunumbalik ng mga sindikato sa droga, kidnap for ransom, na nagpapalugmok sa peace and order and rule of law sa ating bansa. Sabi pa ni K. Eric, ang meeting de avance ay hindi lamang pagtatapos ng kampanya, kundi panimula ng mas malawak na kilusan ng masa para sa pagbabago at reforma sa katiwalian, pang-aabuso, paglulustay at pagwawaldas sa pondo ng bayan at kapabayaan ng kasalukuyang pamahalaan. Binigyang diin din niya ang kawalan ng malasakit ng Administrasyong Marcos Romualdez dahil tila mas nakatutok para ang gobyerno sa pagsupil sa oposisyong pampolitika at sa mga Duterte kaysa sa pagbibigay solusyon sa mga suliranin ng bansa. Ito po ay pagpapakita ng paniningil, pagpapakita po ng paninindigan at pagpapakita ng sama-samang pagkilos. That indeed, the May 2025 elections will be a referendum on Marcos. At ngayon nakikita natin, halos walang pakialam dyan ang gobyernong Marcos Romualdez sapagkat ang kanilang pinapakialaman at kinokonsentrahan ay kung paano lumpuin at durugin ang Duterte Political Opposition Group, which is not correct. Kabilang sa mga isyong binigyang pansin ni K. Eric ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga lider na magdadala ng zero tolerance sa korupsyon, paglaban sa kriminalidad, droga at sindikato at pagsasaayo sa mga pangunahing sektor gaya ng agrikultura, kalusugan, edukasyon at trabaho na siyang pangunahing agenda ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ng iba pang kandidato ng PDP Laban. Malinaw ding sinabi ni K. Ericselli na ang eleksyong ito ay higit pa sa laban ng mga pangalan dahil ito ay laban para sa kinabukasan ng bayan. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.